Jesus, aming hiling, kasulatay liwanagin, kami ngayoy pag-alabin. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit." At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. Manatili pong nakatayo ang lahat. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon sa iyong lahat, minamahal ko mga kapatid, at maligayang Pasko na pagkabuhay. Tayo na sa ikatlong linggo na Pasko na pagkabuhay at patuloy nating pinagninilayan itong dakilang kaganapan, ilang libong taon na nakararaan, pero dito nakaugat ang ating pananampalataya. Na kung ating maunawaan ang napapaloob sa ating pinagdiruang, itong siya makapagbibigay sa atin ng natatanging pananaw sa buhay, yung kinakailangan nating inspirasyon
upang ating makayanin na tahakin ang landas na ito na punong-puno ng pagsubok. At pagkilala rin na sa likod ng mga pagsubok na ito, palaging kasama pa rin mga pagpapala ng Diyos. Kaya lang kung ating suriin mabuti ang ating makaranasan, mas madali para sa ating mabigyan pansin yung hindi maganda. Nagsumikap na yung kapatid mo, yung anak mo, na mayroong magawang maganda, wala pa rin. Pero itong puntong ito, minamahal ko mga kapatid, na siyang ating binabalik-balikan, mabuting balita, dakilang balita na ating pinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Hindi matarok ng ating isip kung paano nangyari ito. Pero tulad ng ating narinig sa pagbasa, ay paulit-ulit na binabalik sa mga Israelita, sa mga Hudyo, at sa mga alagad na itong pinagdaanan ng ating Panginoon Hesus ay kinakailang mangyari dahil ito nakasaad na at pinahayag ng mga propeta at ni Moises at nung dumating takdang araw kay Jesus na isa katuparan at pangako ng Diyos na mapasa atin ang biyaya ng kaligtasan. Kung ating titingnan ang ating ordinaryong pakikitungo sa buhay, madalas meron tayong sariling pamamaraan sa pag-uunawa. Pero gayon pa man, marami naman tayong mga pagkakataon. Kaya nga meron tayong pinag-aaralan, meron tayong mga karanasan, o so many events that we have been engaged in, upang sa pamagitan ng lahat ng ito, magdulot sa atin ng kamalayan, ng kamulatan, ng bagong pag-unawa sa misteryo ng ating buhay. Pero ang nakalulungkot, hindi nating naiuugnay itong dakilang misteryo ng pagpapakasakit ng ating Panginoon Hesus. Siya namatay sa krus, inilibing, ngunit sa 3 araw, nabuhay na maguli. That is the good news. The resurrection of Jesus took place, pero kinakailangan magbata siya ng hirap. But look at the reactions of even the disciples at yung mga Hudyo nung siya nagpapakasakit. Bumaba ka sa krus na yan at maniniwala kami na ikaw nga. So many conditions. But for us, we're able to see, tingnan, pagmasdan ang lahat na nangyari. At habang nagaganap ito, pagbigyan pansin din ang nangyari sa ating puso. We grapple with this truth. Hindi tayo makakuha ng wastong salita upang ipaliwanag, pero nangyayari sa harap ng ating mga mata. And this is what we keep remembering for all these years. Hopefully, that each one of us listening with the heart may be able to allow God, our beloved Jesus Christ, the God who became man, to touch our minds and to touch our hearts. Na ibig sabihin, kapakumbabaan, it will only be humility that can dispose us to come face to face with this great mystery of God having to become man. Namatay sa krus, nagpakasakit at inilibing, ngunit sa 3 araw, nabuhay na magmuli. Yan ang kadakilalang Diyos. And when we speak of Christ's resurrection, hindi natin maaaring ihiwalay ang pagpapakasakit o yung krus. Bahagi yan. Bahagi yan. Dahil doon napakalinaw, minamahal ko mga kapatid, na sa krus, ang ating Panginoon Hesus, doon napatunayan ang kanyang pag-ibig para sa ating lahat. A very powerful way of calling our attention to how we love. Ng totoong pamamaraan sa pagmamahal ay yung ginawa ng ating Panginoon Hesus. Itinaya ang buhay. Siya namatay sa krus. Hindi lamang para sa kanyang mga alagad, hindi lamang sa mga sumusunod sa kanya, pati na sa mga makasalanan. Iyan ang kanyang ginawa. Let's try to compare our way of living this challenge of loving. Yung pamamaraan na siyang ating nakitang ipinahayag ng ating Panginoon Hesus
at yung ating pamamaraan. Kapag ikaw, nung nagpakita sa iyo, mga halimbawa, tayo, mga tao, dumating yung mga kaibigan mo, yung nagkanulo sa iyo, the one whom you've trusted but betrayed you, dumating, nakipagsaya sa iyo, what would you say? Peace be with you. Ganun ba yun? No, you cannot. Walang hiya ka. Baka maglakas loob ka pa lumapit dito. That would be our natural response. Pero ito napakalinaw, minamahal ko mga kapatid. In so many different occasions, when Jesus appeared to His disciples, nagtago, nakapinit ang pinto, ang unang pagbati, kapayapaan. Sumainyo ang kapayapaan. An invitation. This is what love is all about. And so we're now on the third week of the season of Easter. Then perhaps we can even ask ourselves, yung bunga ng Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon at yung mga araw bago dumating iyon sa banal na mahal na araw, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, marami tayong pinagkagawa. Nagprosesyon tayo ng pagkahaba-haba, meron tayo pagpalaspas, etc. Nagsindi na kandila. Ano naging bunga nito? Seremonyas lang ba ito? But I believe that those are graced opportunities for us to relish what it means to be loved by this God. Kaya ang tanong para sa atin, at ito yung palagi kong binabalik-balikan, dahil ito lamang ang patutuo kung hanggang saan natin isinasabuhay ang ating pananampalataya, yung ating ipinapahayag na pag-ibig sa Diyos. Kamusta na kayong Mr. and Mrs.? April 14, 2024, and you made the vows before the altar in the presence of your relatives and friends, and you were filled with joy. Do you still feel the joy at this very moment? The only that can sustain us to remain in this joy is the presence of the Lord. Without Him, senseless, walang katuturan. And then we cling on to what the world offers us. Dito ang dapat mong gawin. Ito na. Kung ayaw na sa'yo, palitan mo na. Ganun ang mundo. But Jesus, on the cross, His first words were, "Forgive them, Lord, for they do not know what they are doing." Can you say that to your husband? Can you say that to your wife? Can you say that to your children? At tayong mga bata, masasabi mo pa rin ba yun sa iyong mga magulang na sila nagkulang? Narami ang matutunan natin, minamahal ko mga kapatid. Laman ng isip, pag-ibig ng Diyos. Laman ng puso, pag-ibig ng Diyos. Sa lahat ng anumang ating binabalak, kasamang Diyos. Upang sa gayon, yung mithiin, yung hangarin ng ating puso ay palagi nagmumula sa plano ng Diyos. Ano man na ating pinagkakabalahan, ano man yung ating may binabalak na gawin sa buhay, kung hindi ito bahagi ng plano ng Diyos, marahil in the few days, few years, okay. But without God, whatever efforts we make, they'll become nothing. And we know that. But the good news, my dear brothers and sisters, is this. In spite of the many occasions, tayo lumihis, tayo nakalimot, tayo tumalikod, God continues to love us, continues to pursue us. Tinatawag tayo. Ginigising tayo ng maraming pagkakataon upang makita natin na sa kaibuturan ng ating puso, that insatiable hunger and thirst can only be satisfied by an infinite love of God. Not what the world offers, only that infinite love of God. I would like to invite each one of you, all of us, maglaan na malagang pagkakataon, yung magnilay. Tanungin ang ating sarili, yung makatotohanan in the presence of the Lord. If you have at home like a crucifix or maybe
a cross. They just put it there quietly. Just before this, Jesus, the God who became man, who suffered and died on the cross, and say it. All of your achievements, lahat ng narating mo, lahat ng nakabit mo, sapat na ba yan para sa buhay mo? And then, whatever surfaces in your mind and in your heart, say it to the Lord. Panginoon, para may kulang pa, tulungan mo ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Para sa gayon, yung mula sa puso na dalangin, simply yearning for that embrace of God, that touch of His mercy and compassion, we can feel that, and we know many experiences that have happened in our lives. We have been blessed, and the Lord continues to bless each one of us. Narawa, matutunan natin, tulad ng sulat Apostol San Juan, ang katotohanan, na totoong napakadali nating sabihin, sumasampalataya ako sa Diyos, naniniwala ako sa ating Panginoon. Pero kapag itong pahayag mo ay hindi nakikita sa gawa, ikaw ay sinungaling. And that's what St. John has written in his letter. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling. But you know what? Na kahit tayo sinungaling, nandiyan ang Diyos. The hand that reaches out to us, wanting to embrace us and to feel that mercy and compassion of God can provide us the renewal we need as we take on this journey. Dahil alam natin, totoong punong-puno ng pagsubok. Pero kung matutunan natin, laman ng isip ang Panginoon, laman ng ating kalooban ang ating Panginoon, sa tuwing tayo may mga binabalak gawin kasama ang Panginoon, then it can happen. It can happen because there we find a heart ready to submit to the will and the plan of God, and we offer ourselves to become the channel and instrument of God for peace. Bilang pagwawakas sa ating pagninilay, marahil nakita nyo na sa mga social media and the news, inatake ng Iran ang Israel ng mga missile, 300 missiles. What is this saying to us? Gusto natin ng pandaigdigang kapayapaan. Bakit nangyayari pa ito? Pero alam niyo, minamahal kong kapatid, na siya aking pinaniniwalaan, na kung gusto nating may magyaring totoong pagkakaisa at kapayapaan at ang epektibong pamamaraan, magsimula sa bawat pamilya. Peace, unity should start in our homes. And we truly desire this. We pray wholeheartedly, dedicating our whole life upang sa gayon, kung nakita mo, nakalimot ang tatay mo, ipagdasal mo. Nakalimot ang nanay mo, ipagdasal mo. Nakalimot ang kapatid mo, ipagdasal mo. Nakalimot yung ating boss, ipagdasal mo. Yung parish priest niyo, ipagdasal niyo. Ano man ang ipagdasal upang doon ang mangingibabaw palagi, iisang hangarin na nawa itong biyaya ng kapayapaan na mula sa Diyos, ang kanyang natatayang pag-ibig ay mapapasa atin dahil nagsisimula rin yung ating pagsusumikap bawat isa sa atin. Ito ang pagbati ng ating Panginoon Jesus na napakita na muli sa kanyang mga alagad. Sumanyo ang kapayapaan. Huwag na kayo mag-ulimahanan. Narito, tingnan nyo. Ang multo ay walang katawan. Narito ako. At pinuhay na muli ang pag-asa sa kanyang mga alagad. At tulad ng sabi ng ating Panginoon, mula sa Jerusalem, at doon ipagpatuloy yung isiwalat ang mabuting balita. And the most powerful evangelization is the witness of our lives. Muli sa munting katahimikan, minamahal ko mga kapatid, hiling natin ang biyaya ng Espiritu Santo na patuloy magbigay sa atin ng kapakumbabaan. Nakilalanin natin ang maraming pagkukulang, pero huwag din natin kakalimutan
na sa likod ng lahat ng ito ay nariyan ang dakilang pag-ibig ng Diyos na palagi nagbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon na magiging totoong kanyang mga lingkod. Magsiyo tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko